Nagsimula ang pelikula sa ating bida, si Sal Friedland, isang detective sa Metropolitan Police Force, na patungo sa trabaho. Nabubuhay siya sa kakilakilabot na lipunan kung saan ang mga tao ay walang pribadong buhay dulot ng pag-unlad ng teknolohiya. Ito ay isang panuntunan ng pamahalaan na ang bawat mamamayan ay dapat may implant sa kanilang mga mata na nagre-record sa lahat ng nakikita nila. Ang implant ay nagbibigay din ng augmented reality head-up display sa user. Nagpapakita ito ng impormasyon tungkol sa sinumang tao o produkto na maaaring makita ng user sa buong araw. Sa mundong ito, ang mga investigasyon sa krimen ay nakasalalay sa mga detective na sumasaliksik sa naitalang video ng krimen. Sinusuri nila kung inosente o nagkasala ang isang di umano'y salarin. Gayunpaman, habang naglalakad si Sal patungo sa kanyang opisina, nakaranas siya ng kakaiba. Nakita niya ang isang babae na nag-trigger ng glitch sa kanyang eye implant at walang data tungkol sa kanya na ipinapakita sa kanyang heads-up display. Bagamat nagulat, nagpatuloy si Sal patungo sa trabaho dahil marami siyang kaso na dapat asikasuhin. Sa opisina, ang una niyang kliyente ay isang matandang lalaki na ang anak ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Sinuri ni Sal ang Ether, isang napakalaking database ng point-of-view footage, at nakahanap ng nakakabagabag na balita tungkol sa anak ng matanda. Nag-aalinlangan niyang ipinakita ang video, kung saan makikita ang anak na tumalon mula sa isang gusali at tinapos ang sarili. Ikinalungkot ito ng matanda, at lumuluha siyang umalis sa opisina. Nang maglaon, habang inaasikaso ang kanyang susunod na kliyente, si Sal ay nakatanggap ng emergency na tawag upang imbestigahan ang isang kamakailang pagpatay. Agad siyang tumungo sa ibinigay na lokasyon at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang marangyang penthouse. Ang isang lalaki na nagngangalang James Cray ay binaril sa ulo isang oras ang nakalipas. Sinuri ni Sal ang file ni Cray sa Ether upang malaman kung ano ang nakita ng biktima bago siya namatay, ngunit sa kanyang lubos na pagkagulat, wala ang POV footage sa visual record ni Cray. Sa halip, napalitan ito ng POV ng killer, na epektibong itinago ang pagkakakilanlan ng kriminal. Nangangahulugan ito na bago siya binaril, nakita ni Cray ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga mata ng pumatay. Nataranta siya dahil dito at hindi na nagawang makatakas. Samantala, ang kasamahan ni Sal, si Detective Charles, ay nagpahayag na hindi ito ngayon lang nangyari. Ang isa pang kaso mula sa Baltimore ay pareho din. Ang mga implant sa mata ng biktima ay hinak bago sila namatay. Wala silang data o footage tungkol sa kung sino ang posibleng gumawa ng mga krimeng ito. Biglang naalala ni Sal ang misteryosong babaeng nakita niya kanina. Walang data tungkol sa kanya sa Ether, kaya walang laman ang kanyang heads-up display. Nagsimula siyang maghinala na maaaring may kinalaman siya sa mga kasong ito. Kaya, ibinahagi niya kay Charles ang kanyang POV footage sa babae. Kinaumagahan, parehong nalaman ni Sal at Charles na ang footage ng hindi kilalang babae ay tinanggal mula sa kanilang Ether. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng conclusion na ang babaeng ito ay nag-program ng isang espesyal na algorithm na sumusubaybay at nagtatanggal ng anumang footage na kasama siya. Nang maglaon, si Lester Hagen, isang dalubhasa sa tech na nagtatrabaho para sa pulisya, ay nagpahayag ng isang bagay na hindi malinaw sa footage ni Cray. Ayon sa mga pisikal na record sa penthouse, may bisita si Cray sa kanyang tahanan bago ang pagpatay, ngunit sa footage, tila nagbabasa siya ng libro, at mag-isa. Katulad din ang nangyari sa footage ng biktima mula sa Baltimore. Nabatid na ang lahat ng mga biktima ay may pagkakatulad. Napagtanto nila na umupa ng dalubhasang hacker ang biktima upang tanggalin ang mga piraso ng kanilang mga visual record na maaaring nakakahiya o nagdudulot ng kasalanan. Nais ni Cray na i-edit ang footage ng kanyang panloloko, habang si Baltimore ay gustong tanggalin ang footage ng kanyang sarili na gumagamit ng droga. Matapos gawin ang gusto ng mga kliyente, tila pinatay sila ng hacker. Pagkatapos, ang footage ng kanilang pagkikita ay inedit din, kaya walang makasubaybay sa baliw na hacker na ito. Inihayag ni Charles na ang huling taong nakita ni Cray bago siya namatay ay isang babae. Ang babae na nakita ni Sal sa kalye na nagawa ring tanggalin ang kanyang record sa Ether. Ang heads-up display ay nagpakita sa kanya bilang anon, ang pinaikling salita na anonymous. Mula sa puntong ito, tinawag siyang anon ng pulisya at ginawa siyang pangunahing sospek sa mga pagpatay. Nang gabing iyon, sa kanyang tahanan, sinuri ni Sal ang footage ng kanyang yumaong anak
na namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Bigla na lang, nakatanggap siya ng notification tungkol sa isa pang pagpatay at mabilis na nakarating sa pinangyarihan. Sa kasong ito, hinak ng pumatay ang POV ng dalawang babae ng magkasabay. Tila magkasintahan sila at isang kasambahay lamang ang naroroon nang mangyari ang krimen. Sinuri ni Sal ang file ng housekeeper at napansin niya na ang paglalarawan niya sa salarin ay tumutugma sa babaeng anon. Habang nagpapatuloy siya sa pagsisiyasat, nakarinig siya ng matinding ingay at napagtanto niyang maaaring nasa malapit lang ang pumatay. Ang kanyang kutob ay lumabas na totoo habang ang isang tao ay nagsimulang tumakas at hinabol ito ng detective. Tumakbo ang killer sa istasyon ng tren at si Sal ay tumakbo din pababa sa hagdanan na patungo sa istasyon ng tren. Sa sandaling ito ang kanyang visual feed ay nagsisimulang mag-glitch na naging sanhi ng pagkahulog niya sa hagdan. Tumayo si Sal at sinubukang hanapin ang salarin sa tren, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang nakikita ay minamanipula sa tunay na buhay. Bago niya magawa ang anumang bagay tungkol dito, ang killer ay naglaho na parang bula. Sa sandaling nakabalik sa istasyon ng pulisya, ipinakita ni Sal ang kanyang footage kung paano nagawa ng killer na manipulahin ang kanyang paningin, ngunit wala sa mga ilusyong iyon ang lumitaw sa kanyang mga record sa ether. Upang mahuli ang advanced na hacker na ito, nagpa siyang magbalat kayo. Lumikha si Sal ng peking history bilang isang stockbroker na nauugnay sa pakikipag-intimate sa isang bayaran. Gusto niyang alisin ng hacker ang footage na ito bago ito makita ng kanyang nobya. Kaya, nag-post siya na nangangailangan ng hacker na maaaring mag-edit ng footage ng isang tao mula sa implant. Maraming kandidato ang nag-apply, ngunit wala sa kanila ang tumutugma sa paglalarawan ng pulisya. Isang araw, isang babae na gumagamit sa pangalan na Anon ang nag-alok ng kanyang serbisyo kay Sal. Napagtanto niya kaagad na ito ang hinahanap nila kaya't nagtakda siya ng pulong kasama niya habang pinananatiling naka-standby si Lester. Susubukan ng IT expert na tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan kapag nag-login siya sa Ether. Alinsunod sa plano, hiniling ni Sal na burahin ang kanyang kamakailang engkwentro sa bayaran. Sinimulan ni Anon ang kanyang trabaho at hinak ang kanyang memorya, habang iniskan ni Lester ang frequency niya mula sa kabilang kwarto. Ginabayan siya ni Sal sa eksaktong memorya at sinabi sa kanya na gawin itong tila nagpalipas siya ng gabi na mag-isa. Madaling nagawa ito ni Anon at ipinaliwanag niya na aalisin din niya ang kanyang sarili sa kanyang memorya. Tinanong ni Sal kung ano ang gagawin niya tungkol sa memorya nito sa kanya at tumingin ng diretso sa mukha nito. Biglang tinutukan siya ng baril ni Anon at sinabihang tumalikod siya. Inaasahan niyang babarilin siya nito, ngunit mabilis itong naglaho. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Lester sa silid at ipinahayag na hindi rin niya makuha ang kanyang pagkakakilanlan. Bumalik sa istasyon ng pulisya, ipinakilala ni Charles si Sal sa eksperto sa cybersecurity na si Cyrus Freer. Ang binata, na bihasa din sa pag-hack, ay inirekomenda ng tanggapan ng komisyoner na tumulong sa kasong ito. Nang gabing iyon ay nagawa nilang i-hack ang POV feed ni Anon, ngunit wala pa ring mahanap tungkol sa kanyang nakaraan. Si Anon ay maingat kung saan siya tumitingin, hindi nagbibigay ng maraming mga pahiwatig tungkol sa kanyang lokasyon. Tila natulala ang mga lalaki sa kanyang kagandahan, ngunit maingat na pinagmasdan ni Sal ang mga imahe sa salamin at bintana. Nang maglaon, napansin nilang pumasok siya sa Ether, ngunit hindi pa rin siya matunton dahil madali niyang nalalampasan ang lahat ng mga protokol ng seguridad. Nahak niya ang eye implant ni Jesper Nix, isang money laundering art dealer. Sa kasalukuyan, nakikipag-usap siya kay Max Skinner, isang manloloko na bumibili ng pekeng painting. Inalis ni Anon ang pag-uusap na ito sa alaala ni Jesper. Pagkatapos ay pinalitan niya ito ng isang alaala kung saan hindi niya sinasadyang natuklasan ang piraso ng sining na ito. Ang mga opisyal ng pulisya, kasama si Freer, ay pinapanood ang kanyang feed sa buong gabi ngunit hindi pa rin natuklasan ang kanyang lokasyon. Ayaw nitong umalis sa kanyang silid at mayroon lamang mga analog na aparato sa kanyang apartment, kaya imposibleng matuntun siya. Kinaumagahan, hindi sinasadyang naalis sila sa kanyang feed. Bagamat wala siyang ideya na sinusubaybayan siya ng mga ito. Nang araw ding iyon ay nalaman nilang namatay si Jesper sa parehong paraan. Ang komisyoner ng pulisya, si Joseph Kang, ay dumating sa istasyon na nagsabi sa mga detective na ang kasong ito ay ang prioridad ngayon. Naniniwala siya na hindi iisang tao lang ang nasa likod ng mga kasong ito. Sa halip,
Maraming mga hacker na maaari o hindi kilala ang isa't isa na hindi ipinapakilala ang kanilang sarili upang gawin ang mga krimen. Upang makita siya ulit, muling nagbalat kayo si Sal. Sa kabila ng patakaran ni Anon na huwag tumingin sa mga file ng kanyang kliyente nang walang pahintulot, tinagpi nila ang kanyang memorya. Nagpanggap si Sal na bumili ng droga sa isang tao at kinuha si Anon para alisin ang alaala. Samantala, naghihintay si Lester sa katabing apartment para mahuli siya. Hindi nagtagal ay dumating siya para sa pulong at nagbiro na binili ni Sal ang mga droga bilang dahilan upang makita siya. Habang nagtatrabaho si Anon sa kanyang footage, sinimulan niyang makipag-usap sa kanya para bigyan si Lester ng sapat na oras para arestuhin siya. Tinanong niya kung bakit niya ito ginagawa at kung may balak siya. Sa simula ay binaliwala ni Anon ang kanyang mga tanong na may hindi malinaw na mga sagot. Ngunit malinaw na mayroong chemistry sa pagitan ng undercover detective at ng hacker. Kaya, sa kalaunan ay isiniwalat niya na sinimulan niyang burahin ang kanyang digital footprint noong siya ay 18. Hindi huminto si Anon hanggang sa napalitan niya ang lahat ng digital gamit ang mga analog device. Pagkatapos magtrabaho sa kanyang footage, nauwi sa halikan at pag-iibigan ang dalawa, habang sinisikap ni Lester na malaman ang tunay na pagkakakilanlan niya. Nang maglaon ng gabing iyon, tiningnan niya ang mga alaala ni Sal para tanggalin ang relasyong ito, ngunit habang ginagawa iyon ay nakita niya ang footage nito noong nakaraang araw. Tiningnan ito ng maigi ni Anon at kalaunan ay natuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Nag-alala siya dahil dito, kaya kinargahan niya ang kanyang baril at agad na tumakas mula sa apartment. Maya-maya, nakarinig ng putok ng baril si Sal na nagbibihis. Nagpanik siya at lumabas. Nakita niya si Lester na nakahandusay na patay sa katabing apartment. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Charles sa pinangyarihan at sinabihan ang tila nawasak na si Sal na umuwi at magpahinga. Ang huli ay sumunod at umuwi kung saan tiningnan niya ang mga alaala ng kanyang anak. Pag-upo pa lang niya para uminom ay may lumabas na mensahe mula kay Anon. Inakusahan niya ito ng pagtataksil sa kanya at pagkatapos ay hinak ang kanyang live feed. Sinimulan niyang pahirapan siya ng mga halusinasyon sa pamamagitan ng pagmamanipula sa nakikita niya sa tunay na buhay. Higit pa rito, pinaranas sa kanya ang aksidente kung saan paulit-ulit na namatay ang kanyang anak. Si Sal ay napunta sa labas ng kanyang tunay na apartment na ginugulo ng mga halusinasyon. Nakikita niyang nasusunog ang lobby at may mga kriminal sa lahat ng dako. Hindi matukoy ang pagmamanipula sa realidad, nagsimula siyang magpaputok. Ngunit makalipas ang ilang segundo, lumabas ang kanyang kapitbahay mula sa kalapit na apartment at pinakalma siya. Nang hapong iyon, si Sal na napagod na ay nakipagkita kay Charles upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang dumating ang isa pang detective na may masamang balita. Ang kapitbahay ni Sal ay natagpo ang patay na may tama ng bala at si Sal ang pangunahing sospek. Sa istasyon ng pulisya, siniyasat nila ang kanyang file at nakitang binaril ni Sal ang kanyang kapitbahay, ngunit mariin itong itinanggi ng detective at humingi ng autopsy report. Nang ipakita na niya, itinuro niya ang malaking tama ng bala, parang binaril ng shotgun ang kapitbahay. Dahil mayroon lamang siyang 9mm pistol na ibinigay ng gobyerno, hindi siya ang pumatay sa lalaki. Gayunpaman, tinanggihan ng superior ang kanyang paliwanag, inutusan siyang umalis sa kaso, at isinailalim siya sa house arrest na may patuloy na pagbabantay. Nang maglaon, pagdating ni Sal sa bahay, binabantayan siya ng 2 pulis, na ang isa ay nasa labas ng kanyang bahay. Alam niyang nahak ng mga ito ang kanyang implant at pinapanood din ang kung anuman na kanyang nakikita. Kaya, matalino niyang inilagay ang kanyang baril sa kanyang holster, malayo sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay humiga si Sal, pumikit, at nagkunwaring natutulog. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsimula siyang maglakad habang nagbibigay pa rin ng ilusyon na siya ay natutulog. Palihim siyang lumabas at nagawang patumbahin ng pulis sa harap ng kanyang apartment. Kasunod nito, pinag-isipan ni Sal ng mabuti ang araw na pinanunood nila ang feed ni Anon. Napansin niya ang ilang detalye sa refleksyon ng salamin at mga kasangkapang salamin nito. Sa impormasyong ito, sa kalaunan ay natunton niya ang kanyang apartment, ngunit nang pumasok siya sa loob, handa na itong harapin siya. Alam na ni Anon na darating siya at hihingi ng mga sagot. Pagkatapos ay isiniwalat niya na hindi niya pinatay si Cray o Jesper, ang magkasintahan na tomboy o maging si Lester. Siya ay na-frame up ng isa pang hacker na may katulad na hanay ng kasanayan.
Ipinakita ni Anon kay Sal ang kanyang video record ng ikalawang operasyon kung saan napatay si Lester. Ito ay malinaw na nagpapakita na siya ay patay na sa oras na siya ay tumakas sa apartment ni Sal noong gabing iyon. Sinabi rin niya na nahack na rin ng isa pang hacker na nasa likod ng lahat ng mga pagpatay ang implant ni Sal. Ang hacker ay kasalukuyang nanunood sa pamamagitan ng kanyang mga mata, o sa kanya, ibig sabihin wala na sa kanila ang ligtas. Matapos ipadala kay Sal ang kanyang mga record, muli siyang tumakas para dito. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Charles sa pinangyarihan upang harapin siya tungkol sa kanyang pag-uugali. Sinubukan ni Sal na kumbinsihin siya na may isa pang mamamatay tao na kasangkot sa kasong ito, ngunit naniniwala ang huli na masyadong nasangkot ng personal si Sal. Pagkatapos ay sinuspinde siya sa aktibong tungkulin. Kinagabihan, muling hinak ni Anon ang feed ni Sal at nagbabala na may darating para sa kanya. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kotse at tumungo sa apartment ni Sal. Di nagtagal, napagtanto ni Sal na ang kanyang POV ay nahack. Tulad ng lahat ng mga biktima ng pagpatay, nagsimula niyang makita ang killer na papalapit sa kanya na may dalang baril. Sa sandaling ito, dumating si Anon at lumingon sa kanya ang killer. Nakakakita pa rin si Sal sa pamamagitan ng nakikita ng killer, kaya nalito siya. Sa isang nakakagulat na twist ng mga kaganapan, ang assassin ay nabunyag na si Cyrus Freer, ang cybersecurity expert na kinuha ng departamento ng pulisya. Inihayag ni Cyrus na siya ay nahuhumaling kay Anon sa loob ng maraming taon. Pinatay niya ang sinumang nakipag-intimate sa kanya dahil sa selos at binura ang bawat bakas niya sa kanilang mga file. Sinubukan ni Anon na pigilan siya sa pagpatay kay Sal, sinabing maaari nilang burahin ang lahat at maglaho na lang, pero desidido si Cyrus na barilin muna si Sal. Samantala, nakuha ng detective ang kanyang baril at nagsimulang bumaril ng random patungo sa pangkalahatang direksyon ni Cyrus. Hindi pa nakaranas ng ganito ang hacker, kaya tumakbo siya palayo habang kinakaladkad si Anon kasama niya. Kahit papaano ay nasundan sila ni Sal, at nang ang tatlo ay nasa lobby, bulag siyang nagpaputok kay Cyrus. Sa pagkakataong ito, ang bala ay tumama sa kanyang bituka, at si Sal ay muling nakakita ng normal. Pagkatapos ay binaril ng detective si Cyrus ng 3 beses, na epektibong tiniyak na siya ay mananatiling patay. Sa resulta ng kaganapang ito, ang komisyoner ay nagtanong kung bakit kinuha ni Charles si Cyrus, isang taong walang record sa Ether. Ngunit tumugon si Charles na ang komisyoner ang nagrekomenda sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto nila na hinak ni Cyrus ang kanilang sistema upang linlangin sila. Nang gabing iyon, nakipagkita si Anon kay Sal sa isang pampublikong lugar at humingi ng paumanhin sa paglalagay ng kanyang buhay sa panganib para mahuli si Cyrus. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang makilala hindi dahil mayroon siyang itinatago. Sa halip, ito ay dahil lamang sa ayaw niyang ipakita ang sarili sa mundo. Pagkatapos ay lumayo siya at binura ang sarili mula sa file ni Sal na nagtapos ang pelikula sa malungkot na pagwawakas. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.